These scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa atin lahat. Dito na naman po yung Nicole Nicodemus para sa ating balitang halian. Tingnan natin ang ating kakalsada. Traffic kaya? Oh, hindi. Totoo ba to? Okay, ayan, maganda. Balintawak, Mapulang Lupa, Mindanao, San Fernando, Bukawi, and may Kawayan. Medyo maayos-ayos naman kumpara mo ng mga nakaraan. Pero pag Biyernes kasi puno talaga yan. Okay. Sige, para sa ating balitang tidbits. Balitang tidbits. Tiniyak naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na pagdurusahan ng Russian blogger na si Vitaly Sodorovetsky ang kanyang magiging sentensya kasabay nito ang pagbasura sa hiling nitong deportation. Ayon pa kay Remulla, magsisimula na ang pagdinig sa kaso nitong Russian ng 3 counts ng adjust vexation na may sentensyang 18 buwan na pagkakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology. We will service his sentence. Diba? Sigurado ko na po yan, ani Remulla. Inaresto si Zodorovetsky nitong April 3 matapos na bastusin ang mga mangharas ng Pinoy para sa kanyang blogs. Binanggit din ni Remulla na isinusuka rin ng Russia at Amerika si Zodorovetsky bagamat green card holder. Binuhay naman muli ng DOH ang kanyang kampanyang Yossi Kadiri matapos na maalarma sa paglaganap ng paggamit ng vaping lalo na sa mga kabataan. Ayon sa DOH, layunin itong ipapatid sa publiko ang fatal link ng vape sa heart at lungs na disease. Nabatid din ng Yossi Kadiri ay pangungunahan ng mga bagong personalidad kabilang sina Babe Solasok, Ebali at Ate Rose. This team is set to expose the raw truth, tobacco and vape product carry fatal risk. This campaign will directly confront the connection between tobacco and vape with its link to debilitating condition like multiple forms of cancer such as lung cancer, mouth cancer, neck cancer, esophagus cancer, breast cancer, colorectal cancer, and liver cancer, and the alarming of e-cigarette or vaping use associated lungs injury. Urging every Filipino to understand and avoid this directly product ayon sa DOH sa isang pahayag nito. Pinuri naman ni Senator Grace Poe ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dinggin ang panawagan at ipagpaliban ng rehab ng EDSA. Sinabi ni Poe na kung walang sapat na paghahanda ang pagsasara ng isang bahagi ng pangunahing lansangan ay magre-resulta sa pagsasara ng isang bahagi ng pangunahing lansangan at nagre-resulta sa kaguluhan at pagpapalala ng paghihirap ng mga commuter at motorista. Mahina dyan. Ani po, without adequate preparation, the closure of the main thoroughfare would result in mayhem, exacerbating the suffering of the commuters and the motorists. Ani po. Nagpahayag naman ang pagkabahala ang kalihim ng depensa ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa lumalawak
malawak at agresibong aksyon ng China sa East China Sea at maging sa West Philippine Sea o South China Sea. Ito'y matapos na talakayin ng mga defense chief sa pagdalo ng mga ito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang patuloy na agresyon ng China sa naturang teritoryo ng karagatan. Kabilang sa mga dumalo ng pagpupulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Australian Deputy Prime Minister and Ministers for Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Nakatali General at U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. Ayon sa joint statement, the defense leader expressed continued serious concern about China's destabilizing action in the ECS and the SCS and any unilateral attempt to change the status quo by force or coercion. Yan ay ayon sa joint statement. Isang single mom na 2 taon na naglalaro ng scratch sheet ang hindi halos makapaniwalang nanalo siya ng 200 million jackpot kamakailan ng matagal niyang hinihiling. Naikwento ng naturang single mom na nagpatago sa pangalang Mommy Eve na tuwing alas 5 ng hapon ay tumataya ito ng loto. At sa isang pagkakataon kamakailan, bumili siya ng 2 ticket ng scratch sheet, Go Bananas at isa sa mga ito ang nanalo ng 200 million. Naiyak talaga ako tapos ninervous ako kasi akala ko hindi totoo. At nagpapatanong na nga ako kung para sa akin ba talaga ito. Sa paglalarawan ni Mommy Eve sa kanyang nararamdaman nang makumpirma niya ang kanyang jackpot. Binanggit niya na matagal na siyang naglalaro ng scratch sheet at nananalo rin siya dati. Maliliit na halaga tulad ng 770 pesos sa Red Hat 7s. Wala siyang kutob na mananalo siya. Congratulations, Mama! Biglaan lang talaga. Tapos jackpot pa, pero dati akong nanalo ng small amount. Yan ang wika ni Mommy Eve, na umaming isa siyang risk taker. Kapag may extra ako, sumusubok talaga akong magloto as scratch sheet. Sinasamahan ko rin yan siyempre ng pagdarasal na sana ibigay sa akin ang wish ko. Yan ang ating mga balita ngayon. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ulat panahon, RP. Ahon sa susunod na 24 oras. Patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na may makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea. Inaasahan natin na itong mga kaulapan na associated sa habagat magdudulot ang monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw dito sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, itong kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-ulog at pagkilat. Dala rin yan ng habagat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Central and Eastern sections ng Luzon as well as buong Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin itong generally fair weather ngayong araw, maliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating par na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa habagat, asahan natin itong monsoon rains, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day dito sa areas ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at sa Bataan. Since makikita mga natin dito sa ating mapa, no, mostly ito yung mga lugar na exposed sa western section or sa pag-iral ng habagat. So asahan natin yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa Cordillera area, sa bahagi ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro,
makakaranas naman tayo ng mga makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dala pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, particular na itong silang bahagi ng Luzon, dito sa areas ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng dito sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, malaking bahagi ng Kabikulan, at the rest of Mimaropa, magpapatuloy naman itong maaliwalas sa panahon ngayong araw. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng temperatura as compared to the previous day. So posible pa rin dyan yung mainit at malinsangang panahon. At may chance pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin dito sa pag-iral ng habagat, since itong Palawan na sa western section ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms. Samantala dito sa areas ng Visayas at sa Mindanao, hindi po umaabot yung habagat over these areas. So wala tayong inasahan na sustained na kaulapan throughout the day. Medyo maaliwalas, mainit at malinsangan, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, ay nasan pa rin natin yung heat index for Metro Manila, posibleng maglaro or mag-range from 39 to 41 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa ay posibleng umabot ng 46 degrees Celsius ito sa area ng Etiague sa May Isabela. So, inasan nga natin, no? So, makikita natin dito sa ating heat index forecast map, mostly itong eastern section ng Luzon, as well as Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng danger levels of heat index ngayong araw. Yung dahilan dito ay hindi po maabot yung southwest monsoon over these areas o hindi magdudulot ng sustained na kaulapan ang habagat dito nga sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. So pag walang kaulapan, posible tayong mas makaranas ng mainit at malinsangang panahon. Kaya patuloy tayong uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, especially sa ating mga kababayan na senior citizen o yung may mga existing medical conditions para maiwasan yung panganib ng heat stroke. So sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang parte ng ating bansa. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng extreme northern Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day forecast o yung ating extended weather outlook sa mga susunod na araw, starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, posible pa rin magpatuloy yung mga monsoon rains na dulot ng hanging habagat. So muli, ito po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day. Magsabi po natin tuloy-tuloy na pag-ulan, posible pa rin yung mga breaks o yung mga bahagyang pagtigil ng pag-ulan from umaga to tanghali. Yung bulk ng pag-ulan, nagsisimula yan late afternoon to evening, posible magtagal hanggang madaling araw. So, from Tuesday to Wednesday, asan pa rin natin yung monsoon rains dito sa western sections ng northern and central Luzon. Muli, ito yung mga areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. Samantala, cloudy skies or maulap na kalangitan naman ang posibleng maranasan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng central Luzon, at itong western section ng southern Luzon. So, ito yung mga areas ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at sa bahagi ng Palawan. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, unti-unting mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. So wala na tayong lugar na makakaranas ng monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Gayun naman, posible pa rin tayong makaranas ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms o yung mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon, particular na sa Zambales, Bataan, at sa Palawan. So makakaranas na tayo ng improving weather conditions over Metro Manila and most of Luzon. Nababawasan yung mga kaulapan na dulot ng habagat. Kasama rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperatures, especially sa hapon. So posible na muli tayong makaranas ng mainit at malinsangang panahon over most of Luzon. Magpapatuloy yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Pero hindi nangangahulugan kung wala na tayong pag-ulan na mararanasan, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Aring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:22 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, tulad ng ating mga ini-isyong rainfall advisories,
heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories na in-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Ulan. Yes, Ma'am Pe. Binati ni Manila Mayor Rani Lacuna, si Universidad de Manila President Dr. Pelma Carlos Tria sa mabilis at maayos na distribution ng mga allowances para sa mga estudyante na umabot sa 3,000 piso bawat isa. Ang nasabing halaga ayon kay Mayor Lacuna ay sakop ang mga buwan ng Enero hanggang Marso taong 2025. Nabatid kay Tria na ang manual payout sa mga allowances ng estudyante ay ginawa noong May 28 hanggang May 31 ng walang gusot. At sa ilalim ng sistema, ginagamit noon pa ang distribution ng mga allowances para sa mga mag-aaral ng UDM ay ginagawa kung saan naka-schedule ang bawat college. At sinabi rin ni Tria na ang kabuang bilang ng mga estudyante na tumanggap ng 3,000 piso bawat isa ay 10,115 para sa kabuang halaga na 30 milyon at 345,000 piso. Kasabay din, halos ng UDM ang may 8,000 mag-aaral mula naman sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila ang tumanggap din ng parehong halaga para sa pamamagitan ng kanilang debit card accounts. Ang dalawang pamantasan na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ay ang 1,000 pisong monthly allowance na natatanggap naman ng mga mag-aaral ay alinsunod sa kanilang social amelioration program ng lungsod na nagkakalood din ng monthly cash assistance para naman sa mga senior citizen, solo parents, at person with disability. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Juran Sures nagbabalita sa Balitang Halian, Kakampi Online. Okay, balik tayo sa ating mga balita. Pangulong Marcos ipinagpaliban ng EDSA rehab. EP Sara kinumpara impeachment sa pagpapako sa krus. Guarantee letters ng DSWD pwede na sa Mercury Drug Store. 12 taong kulong sa fake news inihahain sa kamera. Buy one, get 3 free tickets sa MRT at LRT para sa pamilya barkadahan. At even scheme kasilado na sa suspension sa EDSA rebuild. Vietnamese national na wanted sa frustrated homicide Tiklo. Sekyong kasabuan ni Roque Ong Timbog. Sa kabuuan ng ating ulat, tingnan nga natin, pinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA sa June 13 o Hunyo 13. Dapat magsisimula ng gano'n. Ang kautusan ay ginawa ng Pangulo bilang tugon sa panawagan ng publiko. Sinabi ni Pangulo na kailangan pag-aralan ang proyekto ng isang buwan para malaman kung may mga bagong teknolohiya na magagamit para mapabilis ang rehab. Umabot sa 23.8 kilometro ang kahabaan ng EDSA. At ayon pa sa Pangulo, malaking sakripisyo ang 2 taong rehab. Totoo naman. Ayon pa kay Marcos, ayon sa Pangulo, malaking sakripisyo talaga ang 2 taon. Sabi niya, pause muna sa ating rehabilitation. Huwag muna natin gawin dahil pag tinignan natin yung
cost benefits and analysis, maganda sana kung maaayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo nung 2 taon, masyadong mabigat, mahigpit ang traffic ayon sa Pangulo. Dapat umanong gawa ng magandang plano na magpapabilis sa planong 2 taong rehab. Ayon pa kay Pangulo, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin isang bagong teknolohiya na nakita natin, gumawa tayo ng magagandang plano, baka naman imbes na 2 taon, magawa ito ng 1 buwan. Wow! Tingnan natin kung anong available sa atin, sabi ni Marcos. Aminado ang Pangulo na maraming motorista ang mahihirapang bumiyahe kapag nagsimula na ang rehabilitation. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na asahan ang matinding traffic kung magsimula na ang EDSA rehabilitation. Kung itinuloy ang rehabilitasyon, ito ay naasahang tatagal hanggang 2027 o 1 taon bago matapos ang termino ni Marcos. Ayon pa kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, pinakinggan ng Pangulo ang payo ng mga eksperto. Ayon kay Dizon, and he has also listened to experts who have informed him na may mga epektibong paraan at bagong teknolohiya na pwedeng nating gawin ng mas mabilis. Yan ang sinabi ni Dizon. Dagdag pa nito, he said, go back to the drawing board because he has listened to the concern of the residents of Metro Manila. Tignan natin si Vice President. Inalintulan ni Vice Presidente Sara Duterte sa crucifixion o pagpapako sa krus ang nalalapit na pagdaraos ng impeachment trial laban sa kanya. Parang daw naniniwala. Ginawa ni VP Sara ang payag habang siya ay nasa The Hague, Netherlands, upang ipagdiwang ang kanyang ika-47 kaarawan at dumalo na rin sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang impeachment trial ay isa ring anyo ng political persecution. Samantala, nagpaliwanag pa ang ikalawang Pangulo hinggil sa nauna niyang pahayag na nais niya ng bloodbath o pagdarang ng dugo sa kanyang impeachment trial. Anya, hindi literal ang kanyang pahayag. Yan na naman, joke time na naman tayo nito. Sa halip na is lamang umano nitong linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang laban sa kanya. Naniniwala rin siya na tumanggi ang mga ito na unawain ang nilalaman ng kanyang pahayag. Mali rin anya ang pagkakaintindi ng mga ito sa salitang bloodbath. Ganyan din si Pangulong Duterte noon eh. Many people refuse to understand the context wherein I gave my statement. I think many misunderstood the word bloodbath. Many did not want to understand, refuse to understand what is it mean. Samantalang simula ngayong Lunes, Hunyo 2, tatanggapin ng ilang Mercury Drugstore sa buong bansa ang guarantee letters mula sa benepisyo ng Department of Social Welfare and Development. Assistant to Individuals Crisis Situation, yung AIX, at ayuda para sa kapos-kita program ng AKAP. Ang naturang DLs ay bilang form of payment o pambayad sa mga gamot na maaaring magamit sa mga participating branches ng Mercury Drugstore sa buong bansa. 72 sangay ng Mercury Drugstore sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargent at Caraga ang kilala sa GL na inisyo ng DSWD upang tulungan ang mga benepisyaryo na makatipid sa pagbili ng gamot. Ang AIX ay nakatarget sa mga individual o pamilya na nakaranas ng crisis, trahedya o matinding kahirapan. Sa kabilang banda, ang AKAP ay
ay para ng mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum na sahod. 6 na taon hanggang 12 taong pagkakabilanggo at multang 500 to 2 million ang sinumang mapatunayang guilty sa pagkakalat ng fake news at disinformation. Alo, lagot kayo. Fake news, no? Ito yung sakali mapagtibay bilang batas ang House Bill 1506 o Anti-Fake News and Disinformation Bill na inihain ni re-elected Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Rodriguez, ang karapatan sa kalayaan sa pamamahayag ay ginagarantiya sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Saligang Batas bilang haligi ng demokratikong pamamahala. Gayunman, sa desisyon ng Korte Suprema sa Chavez versus Gonzales noong 2008, ay hindi ito sa lahat ng pagkakataon na kung nagiging mapanira na ito at nagre-resulta sa pagkabayolente at banta na sa pambansang seguridad ay dapat managot ang nasa likod nito at hindi na pinoprotektahan ang konstitusyon. Binigyan din ng sulon na sa mga nakalipas sa taon ang pagkakalat ng fake news sa digital platform at artificial intelligence ay naglipa na at naging seryosong banta sa tiwala ng publiko, demokratikong institusyon at maging sa pambansang seguridad. Gayunman, inihayag din ni Rodriguez na dating law din na ang kasalukuyang batas kabilang ang Revised Penal Code at Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act ay hindi sapat para matugunan ang naturang malisyosong disinformation campaign. Anang mambabatas, these falsehoods often disseminated at scale through social media or synthetic content like deepfakes have the power to incite confusion, manipulate public perception, and provoke civil disorder. Yan ang tinura ng mababatas. Samantala, inilunsad ng pamahalaan kahapon na ang pamilyang pass promo na isang buy one, get 3 promos sa train ticket ng Light Rail Transit Line 1 at Line 2 at Metro Transit Line 3. Yan, 1, 2, 3. Yan. Tama ba ako? Tama. Pinangunahan mismo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang katuwang ang Department of Transportation na pinamumunuan ng Secretary Vince Dizon ang naturang aktibidad. Sa naturang launching, sumakay din ang first family sa MRT 3 mula sa Kamuning Station hanggang North Avenue Station. Ayon kay Dizon, ang pamilyang pass promo ay available tuwing linggo. Sa pamamagitan nito, ang mga pamilya o grupo na may hanggang 4 na miyembro ay maaaring sumakay sa mga naturang train line sa presyo lamang ng isang ticket. Oh, galing to yun. Maganda yun, ha? Ayon naman kay Pangulo Marcos, inilunsad ang proyekto bilang parangal sa Family Day at upang ipagdiwang ang pamilyang Pilipino. Maliwanag niya kultura na ng bawat pamilya na lumabas ng sama-sama tuwing araw ng linggo upang makapagbanding at magtungo sa mga simbahan. Sa pagsakay naman ng unang pamilya sa tren, nakipag-interaction pa sila sa mga commuters. Sinamahan din sila ng ilang miyembro ng gabinete na sa pagsakay sa train. Buy one, get 3 free ticket. O, di ba? Hanggang kailan yan? Hindi na matutuloy na ipatupad ang uneven scheme ng Metro Manila Development Authority. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipospone ang nakatakdang EDSA rebuild. Ayon sa MMDA ng Chairperson Dol Artes na ang pagsususpindi ay pagkakataon upang muling rebisahin ang plano upang maibsan ang inaasahang matinding trapiko sa nakatagdang 2 taong rehab
kailangan na pag-aralang mabuti upang makahanap ng solusyon at mapagaan ang pasani ng mga commuting public. Samantala, kalaboso ang Vietnamese national matapos mahuli sa Pasay City dahil sa kasong frustrated homicide nang matuntun sa isang condominium sa Taguig City nitong nakaraang Biyernes ng gabi. Ang akusado ay si alias Doc, 30 years old, ay dinakip ng mga tauhan ng warrant and subpoena section ng Pasay City Police. Sa station sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Pasay Regional Trial Court Branch 297 itong nakaraang Mayo, 21 taong kasalukuyan, may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Nagugat ang kaso ng dayuhan ng masangkot siya sa gulo at kababayan nitong Vietnamese ang nakaalitan sa isang restaurant sa Pasay City. Nabatid na mahigit 2 taon nang namamalagi sa bansa si alias Doc. Iginit ang suspect na hindi na siya ay biktima. Iginit ang suspect na siya ang biktima. Sa nangyaring kaguluhan, nakapiit na ang suspect sa Pasay City. Natakip ng mga tauhan ni Criminal Investigation Detection Group ang security guard ng Lavi South 99 at kasabwat ni Attorney Harry Roque at Cassandra Ong na wanted sa kasong qualified trafficking. Ayon kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, ang pagkakaaresto kay alias Mariano ay kasunod ng ikinasangoplan pagtugis laban sa mga wanted at mga nagtatago sa batas. Matatandaang nitong Mayo, 15 nang ilunsad ng CIDG ang mga tracker teams sa buong bansa upang hanapin at arestuhin sina Attorney Harry Roque, Cassandra Caziong at 49 years old pang iba na mga subject ng warrant of arrest para sa qualified trafficking in person o paglabag sa Republic Act 9208 na amyendahan na. Paglabag sa Section 4 ay kaugnay ng Section 6C ng RA number 9208 na inamyendahan na inisyu ng Regional Trial Court Branch 118 ang Ila City. Sa ilalim ng criminal case number R ang 25-01263 CR na walang inirekomendang piyansa. Naugat ang warrant of arrest mula sa inihaing reklamo ng CIDG Anti-Organized Crime Unit laban sa mga akusado. Kaugnay naman ito sa pagpapatubad ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9208 sa mga pinaghihina ng Philippine Offshore Gaming Operator ng HAP ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Grand Palacios Royals, Phil-Am Friendship Highway, Barangay Kutkut, Porac, Angeles City, Pampanga noong Hunyo ng nakaraang taon. Nakalawit ng CIDG nitong May 29, 2025 si Mariano sa Clark Development Corporation Public Safety Division, Clark, Pampanga. Si Mariano ay isa sa mga security guard. Noong panahon ng mangyari ang sinasabing qualified trafficking sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isang POGO operator sa Porac, Pampanga. Makakaasa kayo na ang CIDG ay nakatuon at matatag na nakipaglaban sa mga kriminal, pugante at wanted sa tao sa buong bansa. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating impilan.
bayan. Dahil si Patsy at si Patrick ay laging ready sa pangangailangan mo. Kaya kang tulungan for home renovation, naswak sa holiday gift for your family. Para sa pandagdag pang negosyo, sagot ka namin. Allowance for your family? Don't worry. And tuition ng mga anak? Always ready kami sa'yo. Dito sa Sepat Credit, pwedeng mag-apply ang OFW at seafarer kahit nasa Pinas ka man o abroad. Pabilis na serbisyo, ang next solusyon ng mga Pilipino. Sepat Credit Financing, ang agarang tulong sa bawat OFW and seafarers. Inaugurate this new promotional program, I suppose, for our public transport system. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. Meron pa akong isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin, eto yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong bigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ng sarili natin ng 1 buwan, pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na
napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Maraming salamat. bibili po ako ng ticket. Sabi po nung teller, lumipat ako ng kabilang teller kasi meron po silang promo para po ma-avail namin yung promo nila. Bali po, 4 na ticket po, isa lang po yung binayari namin. From Ortigas po to GMA Kamuning, 20 pesos lang po. 48 pesos po yung natipid namin. Maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ngayong araw na po ito. Kasi we came from yung Ayala, sa Ayala. So ngayon, very accommodating yung dun sa station doon, yung mga teller. Napaka-bait nila. Tapos sabi nila, yung pag daw family, so yung 3 free, yung isa lang magbabayad. So talagang very, I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Kaya layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga we can really afford it, saka yung nagmamadali, ganon. Kasi yung alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus, di ba? Malaki talagang advantages, malaki talagang, kumbaga sa amin nagmamadali kami, mabilis. Pagka ganyan, maganda yun. Diba? So, sabi nga ay, medyo, meron ba tayong trabaho patrol? Sige, magtrabaho patrol muna po tayo. Ayan, ang Red Sol ay, nangangailangan ng prior service crew. Yan, sa Saudi Arabia. Okay? Mga kailangan 2 years of experience as a service crew handling food preparation, counter service, and prior operation. Skilled in using kitchen equipment and maintaining cleanliness and food safety. Strong communication skills and team player in
fast-paced environment. Next. Ito naman, important announcement, post-arrival orientation seminar, yung PAOS and labor arm trades in BRN, no? Pero saan yan? Ayon sa tahanan ng mga OFW. Ano to, RB? Ano, June 21, 9 a.m. to 4 p.m. Saan ito gagawin? Yun, Center for Foreigners of the South Moravian Region. Ayan po. Learn about embassy and MW services. Know your rights as a migrant workers. Contract verification for vacationing OFW. Yan po, pwede kayong mag-register dyan sa scan the QR code. Ano? Ito, no? Okay. Ang Studio 85 naman ay nangangailangan ng electrical engineering bound for Japan. Basic requirement, age 22 to 30 years old, passport holder, of course. Preferably with experience, at least 1 year experience, bachelor's degree holder with PRC license. Okay, yan po. Pwede nyo nga kontakin. Ang EGMP naman, bound for Tawan. No, fabricator, machine operator, electrician, ang mga kailangan dyan. Okay? Ayan po mga kailangan nila. O, fabricator, ayan po yung mga pwede nyo makita. Machine operator. Electrician, ayan din. Ano po? Okay, next natin. Ang salary nito, kasunod to ng GMP, no? 28,590 plus overtime. Ang kanilang opisina po ay nasa, yung pinaka-Makati head office nila ay nasa 3rd floor, MJ Building, o 1175 Chino Rosas Avenue, Makati, Metro Manila. Ayan. Cebu branch, meron sila sa 211 211 floor, LDM Building Corner, Legazpi Street, at MJ Cuenco Street, Cebu City, Cebu. Ayan. At meron din sila sa Davao, Door 2, Nicolas Building, LPG Quirino Avenue, Poblacion, District City. Ayan. Ayan po. Davao del Sur. Sa Bantala, bound for East Caribbean, ang Andrews Manpower Consulting, external audit manager ang kailangan nila. Manager 1. East Caribbean. Minimum qualification and requirement, bachelor degrees in accounting or related field and a CPA license. ACA license or other suitable equivalent in good standing. 6 or more years of progressive experience in public accounting with experience in a public accounting firm. Excellent analytical and technical skills. Strong experience in engagement management, emphasizing excellence in client service. Ability to manage and develop staff in a highly interactive team environment. Exceptional client service and communication skills with a demonstrated ability to develop and maintain outstanding client relationship. Next natin, applicant must send updated CV, resume, ayan, hr.specialist@andrewsconsultant.com. Ito po ay nasa AIC, Burgundy Empire Tower, ADB Avenue Corner, Garnet Road, 19th floor, Unit 1911, Ortigas Center, Pasig City. Key Placement Incorporated, ayan, for manpower pooling po muna ha, wala kayong babayaran, no fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Mag-ingat po kayo sa mga recruiters and traffickers, illegal recruiters, di ba? Ano mga kailangan dito, RP? Qualification, ayan, kailangan nila ng battery production operator, yun.
Siyempre, of course, with good English communication skills, minimum height 165 cm, but taller is preferred. Work experience in an industrial environment, chemical or food industry, plastic and cathode manufacturing, must know how to operate a forklift. Strong mental presence, physique, and tolerance for monotony. Will be working in 3 areas: heating process, dusting process, material handling. Computer skill is required. Will be working with PLC panels. Next. Ang labo. Yan naman ang Magsaysay Global. Japan is hiring building cleaners. Building cleaners. Okay, qualification. Malabo siya pag ano, Harvey. Ayusin mo Kailangan nila babae, no? 24 to 35 years old, preferably no tattoo, at least high school graduate, with at least a year of related work experience, preferably with COE, with the job title of a building cleaner. Yan. Preferably with NC2 certificate in housekeeping or related training. Okay. Apply now. You can scan the QR code of and click the link on the description. Kaya pwede kayo pumunta doon na lang sa kanila. No? Magsaysay Global Service. Yan ay matatagpuan sa 7th floor Times Plaza Building, UN Avenue, Corner Taft Avenue, Metro Manila. Next. Ayan naman, nangangailangan na 250 factory workers. Monthly salary nila is 28,598 New Taiwan dollar. Ayan, mga 70 siguro. Ang inyong employer ay OSE. Yan. Orient Semiconductor Electronics Limited. Qualification, and college graduate or 2 years vocational graduate of any course is a plus. Prior work experience in electronics and semiconductors factory is a highly advantage. Okay. Tandaan natin lahat po ng pinapakita natin dito No placement fee, no application fee, no processing fee. Basta scan nyo yung QR code ng iQuest. Ayan po nandyan. Scan the QR code, complete the online application form, check your email for update. Yan. Tingnan nyo, mabuti. Okay. Ang iQuest po ay matatagpuan dito sa Malate, Room 302 hanggang 305, 410, Barrett Mansion, hashtag 1679A, Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Yan. Second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapak District, Taguban, Pangasinan. Sa Pangasinan yan. Nasa second floor naman sila ng Limbo Building, corner Sanson F, Rojas Street, San Francisco District, Pagadian City, 716 Zamboanga del Sur. Ayun. Okay. Arabi ba ito lang Psalms? Ayan, ang interview date po ay June 17, 18, 19. Ganito lang kasi, scan the QR code, pagpasok nyo dyan, sagutan lahat yung mga nandyan, and then, in 24 hours daw, kung kayo ay pasado, kayo po ay tatawagan kaagad-agad ng iQuest. Okay. RB. Okay. Ito yung mga essential travel document required by TECO. Yan. Requirement, original and valid passport. Yan ang mga kailangan. Condition, new passport and old passport for ex-Taiwan, ex-abroad. Pwede yan National ID, physical card or digital copy from eGov app yan. Voter certificate naman, updated dapat yan. Voters certificate nyo, 2024 to 2025. Diploma and transcript of record, ayan, authentic records. Yan. UMID, to those with issue UMID, you must prepare your UMID card if one was issued to a previous, to you previously. If none was issued to you, you may proceed to your application. SSS online account,
SSS member details, SSS monthly contribution, and SSS employment history. Print out to A4 size. Ang dami rin kailangan, no? Next natin. Pag yan, andyan na, sigurado na kayo. PS birth certificate with QR code and receipt. With QR code and receipt. Child PS birth certificate with QR code and receipt. Pag kayo ay may asawa o single parents, ayan, kasi mayroon pong mga ano yan, magagandang mangyayari lang. Local civil registry birth certificate, yung Form 1A or Form 102. Marriage certificate, LCR, and PSA with QR code, with QR receipt for married and male female. Senomar for single female. NBI valid for 5 months. Baka dapat pala kuha ka lang ng kuha na. Pagkatapos ng 5 months. ARC ID sa atin ba, RP? For ex-Taiwan, 30 years old and above. Immigration for ex-Taiwan, travel record. For ex-Taiwan, 30 years old and above. Travel records from Bureau of Immigration, Intramuros, or receipt from the Bureau of Immigration, your filing of travel records. Yan. Dami pa? Na kailangan, parang nakakabaliw pag nag-apply. No? Ayan po, ang kabuuan ng ating trabaho patrol. Muli po, tayo magpaalala, isang paalala natin at tayo po ay tapos na after this. Mga mamangganap ng trabaho, saan tayo magsisimula? Una, mga job fairs. Diyan, pwede tayo. Ang mga job fair ay mga event kung saan maraming kumpanya ang nagsasama-sama upang mag-alok ng trabaho. Magandang pagkakataon nito para personal na makausap ang mga potensyal employer at direktang mag-apply ng trabaho. Pangalawa, Public Employment Service Office. Ito ang mga opisina ng gobyerno na tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho. Sila ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng job matching, career counseling, at pagsasanay para mapadali ang paghahanap ng trabaho. Ikatlo, online job portals. Ito yung JobStreet, Indeed, etc. Ang mga online job portal ay may mga website na kung saan maaaring maghanap at mag-apply ng trabaho online. Dito, maraming job listing mula sa iba't ibang kumpanya at industriya. Pwede rin itong mag-set up ng alerts para malaman agad kung may bagong job opening na akma sa inyong profile. Ika-apat, social media Facebook link. Ang social media platform tulad ng Facebook at Link ay nagiging popular rin sa paghanda o paghahanap ng trabaho. Sa Link, maaari kang makipag-network sa mga professional at maghanap ng mga job posting sa Facebook. May mga grupo o pages na nagpo-post ng job vacancies. Ang mga nabanggit na paraan ay makakatulong po sa inyo na mas madali at mas mabilis na makahanap ng trabaho. Importante lang na subukan ang iba't ibang paraan upang makita kung alin ang pinaka-epektibo para sa inyo. Isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya natin isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam.
Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinaka-nagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan. Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangang merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailangan sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman
ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangan gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung merong mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari nyo rin silang makontak sa mga numerong ito. Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay.